Hi guys, magandang araw po sa inyong lahat. Ito naman pong kaibigan niyo si Jake. Sa video natin ngayon, pag-usapan po natin saan kumukuha ng financial support ang ICC or International Criminal Court. Marami po sa atin ang tatanong saan ba sila kumukuha ng kanilang pera para mapatakbo ang isang ICC court doon sa The Hague, the Netherlands. Before tayo guys magsimula, magpapasalamat muna po ako sa lahat ng mga followers, haters, supporters, visitors sa aking YouTube channel, Jake Pomperada channel. Maraming salamat po guys sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kayo po ang dahilan kung bakit hanggang ngayon inspirado po ako, no? Inspired po ako na gumawa ng mga video para po sa inyo, no? Kung bago lang kayo sa channel ko at gusto nyo ang video na ito, paki-like lang po, share, and huwag kalimutang mag-subscribe. Shout out pala guys sa mga followers natin sa North America, Australia, Singapore, Hong Kong, Japan, Korea, or kung saan man kayo dako ng daigdig, no? Maraming salamat po sa inyong panonood at suporta. So, please like, share, and huwag kalimutang mag-subscribe sa aking channel. Ang tanong, saan ba kumukuha ng financial support ang ICC para sa kanilang operasyon? Marami sa atin, including ako, hindi ko rin alam, pero sa aking pag-research at pagsusuri, you will be surprised guys, no, na marami palang bansa, no, na until now ay sumusuporta sa ICC. So tignan po natin. Okay. Saan ba kinukuha ng ICC or International Criminal Court ang kanyang budget para mapatakbo po ito ng maayos? Karamihan po ang kanyang mga gastos or panggastos, no, sa kanyang operation araw-araw nanggaling po sa mga members ng ICC. Maraming nasyon po ito, hindi ko po kayang isa-isahin, no? They receive through voluntary contributions from governments, international organizations, individuals, corporations in other countries na sumusuporta sa kanilang mithiin na magkaroon ng isang korte na mag-protect sa mga tao, sa mga bansa, laban po sa mga umaapi at mga abusado. In 2003, ICC budget contribution by country. Nangunguna po dito, ayon po sa ulat, ang Japan with 15.9% ng contribution. Ikalawa po ang Germany with 11.14%. Ikatatlo po ang France or Pransya with 8.5%. Britain, ika-apat, 8.2%. Italy, panglima, 5.9%. South Korea, 5%. And Canada, 4.9%. No? So, nakikita po natin na marami palang first world country na nasabi natin ang sumusuporta sa ICC, no? So, magkano ba ang budget ng ICC sa kanilang operation sa isang taon? According po dito sa ulat, ang International Criminal Court ay may annual budget last year, 2024, roughly about $187 million. Majority dito comes from member states. Contribution determine the method of United Nations uses less and dues, which roughly correspond to the size of each member economy, no? So, ilan ba ang mga countries na member at sumusuporta sa ICC or International Criminal Court? Sa ngayon guys, meron po tayong 125 countries, no? Or parties of International Criminal Court. Okay? Ito po ay included dito, 33 from Africa, 19 from Asia, Pacific region, 20 from Eastern Europe, 28 from Latin America in the Caribbean, and 25 from Western Europe and other states. So nagpapakita lang dito guys, no, na hindi po ito maimpluwensyahan ang International Criminal Court. Marami po silang pera. Okay? At hindi lang maraming nasyon na until now ay may trust sa kanila na makatulong sila sa mga nation at mga tao na inaapi. Dala na dito guys ang kaso ni Tatay Digong sa extrajudicial killing.
Yun lang po guys, sana po may nakuha po kayong mahalagang impormasyon kung saan kumukuha ng financial support or budget ang ICC or International Criminal Court. Maraming salamat po sa inyong walang sawang panonood at suporta. Kung gusto nyong video na ito, paki-like lang po guys, share, and huwag kalimutan mag-subscribe. Mahal po kayo guys. Kung wala kayo, wala din ang channel natin. Keep safe everyone, mahalin natin ang ating bayan. Ito naman pong kaibigan nyo si Jake. Paalam muna guys, kita-kita po tayo sa susunod na video.